Hi TS netizens! For today's video nga, samahan nyo nga kaming magluto. Para kasi to sa kaarawan ni Piloy at ni Ate Pidang. Simple lang naman ang handaan. Dito nga ay hinatin na ni Ate ang crab sa 2 beses para talaga mas manuot yung sauce. Naghanda rin kami ng shrimp. Gusto nga ni Ate lutuin yung crab tulad ng kay Fukirat. Kaya naman na-excited kami na tikman. At ako na nga yung nagpatuloy sa pagkahati ng mga crabs. At dito tapos na rin ako at nagsimula na rin si Ate na magluto. Hindi naman kabunggahan ang birthday celebration na to, pero punong-puno naman ng pagmamahal. Si Ate nga ang naging all around sa birthday na to. Simula ng pag-grocery at pagluluto. Habang ako naman, tamang assistant lang niya. Hindi rin kasi talaga ako ganun kagaling magluto. Hindi talaga magaling, wala talagang alam. Dito nga ay natatawa si Ate dahil hindi niya alam na nagvi-video ako. Pagkatapos noon, nag-start na si Ating magluto ng shrimp. Hindi ko na nga na-videohan yung pagkaluto ng shrimp. Sa bahay talagang ito, si Ate lang talaga yung pinakamasarap na magluto. Tapos si Ate Angel naman yung nagmana sa kanya. Tapos kami, tamang kain lang ng mga niluluto. Dito nga ay naghihintay na kami na maluto yung crab. Nahirapan nga si Ate na magmekos-mekos dahil sobrang laki ng mga crab. At hindi lang malaki, sobrang dami din. Pero ang ganyang mga bagay nagagawan din naman ng paraan. Dito nga ay sabay na kami ni Uncle Phil na bumaba. Dito kasi kami kakain sa may pool. Pero hindi kami maliligo kasi sira yung swimming pool. Nabasag kasi yung glass dito sa may pool dahil sa bagyong Tino. At dito nga ay may mga upuan, lamesa at may tent na rin. At hindi pa nga natatapos ang cooking show ni Ate. Dahil dito nga ay magluluto pa siya ng ihaw-ihaw at ng mga sausage at burger patties. Habang kami naman dito ay naghihiwa ng mga bread. Iniunti-unti na nga namin para madali na lang kapag naluto yung patties. Ang saya nga ng ganitong selebrasyon. Simple, kalmado at masaya. Dito nga ay busy pa rin kami sa kakadaldal. Hindi na talaga natatapos ang pagiging madaldalin ko. Simula bata pa lang ako hanggang ngayon, hindi na nagbago. Dito nga ay kinukuha na ni Ashley ang mga bread dahil i-grill din ito para mas masarap. Hindi na rin talaga bago sa amin yung ganitong klaseng pagkain. Nasanay na rin sa hinabahaba ng panahon. Masyado na rin matagal nung huling beses kaming kumain dito. Madalas kasi sa loob ng bahay o di kaya naman sa mga resto. Pero kung ako ang papipiliin, mas gusto ko yung ganito. Dahil tapos na akong maghiwa ng bread, pumunta ako kay Ate. At eto nga, hindi pa siya tapos. At dahil matagal-tagal pa nga ang kainan, sinamahan ko muna si Madison na maglaro. Pakiramdam ko tuloy, kaedad ko lang sila. At sa hinabahaba nga ng lutuan, abay handa na ang lahat. At sa wakas ay kakain na rin. Sa sobrang dami nga ng handa, yung talagang crab ni Ate na inspired kay Pukirat ang pinaka-excited akong tikman. Ay kakainin na pala kasi natikman ko na ng ilang beses yun nung nasa taas pa kami. Hindi na nga siguro tikim yun kain na rin. Dito nga ay medyo madilim-dilim na. Buti na lang at maraming ilaw. Talagang napapalibutan kami. Sa handaan nga, hindi nawawala ang cake at ang lechon. Lalo na sa Cebu kung saan ang lechon ay napakasarap talaga. Pagkatapos kong magdasal, ayan at nag-blow the candle na sila. Tapos kumain na rin kaming lahat. Grabe, halos 5 beses akong kumain. Nakalimutan ko na diet pala ako. Sobrang sarap kasi talaga ng pagkakaluto ni Ate sa crab. Eto nga at panay pa rin ang kain namin dito. Inimbita na rin namin yung mga taong nagtatrabaho dito. Tulad ng mga guard at yung lady na nasa lobby. Para nga mas masaya. At may isang cake pa nga na dumating.